Bali dito kanina naghihintay, umupo lang ako dito kanina. Nung dumating ako bumaba ako galing sa 16 na bus. Tapos yung sinakyan ko na 1:30 dito. Hindi yan. Tapos si Marvin nandito na rin. Bibili daw niya ako ng bagong Presto para magamit ko bukas. Kuha na lang ng bagong Presto. Wala akong card, baliw. Card daw, wala nga akong kalaman-laman. Burger kami, guys. Binilan ako ni Marvin, tsaka ice cream. Na-stress ako, sakit ng ulo ko, kakaisip. Guys, punta na kami ng Warden. Pupunta kami ng Value Village ni Marvin. Tapos kapag kaya pa yung oras. Uwi na tayo? Ha? Al premium muna? Okay. Bibili lang kami ng suka, ketchup, tsaka giniling. Yun lang, guys, promise. 3 lang. Guys, si Marvin dito na lang siya sa Kennedy. Pupunta siya dun sa Chat ko na lang yung bibilin mo. Uwi na tayo. Guys, nandito na ako sa Warden Station. Hindi na ako sumama kay Marvin papunta dun sa Value Village tsaka Al Premium kasi ma-expired na yung 2 hours ko. 2 hours ko dito sa ticket. Itong ticket na to. Yung ticket ko sa bus. Kasi nag-cap na ako kanina 3:30. Anong oras na? Magbabayad ako ng panibago. Sayang, bukas ko na lang gagamitin. Kaya sabi ko, uwi na lang ako. Bale guys, dyan lang ako umupo kaninang umaga. Saka dun sa baba. Kaso, wala Pumunta na ako dun sa may dun sa may top ng Presto card. Nag-ask ako kung may nag-surrender ba ng black wallet. Wala daw. Guys, nandito na ako sa bahay. Ayan, medyo may sakit pa rin yung ulo ko. Grabe, na-stress kasi ako Syempre nanghihinayang din ako dun sa pera. Hindi ko kasi ang nangyari kanina, guys. Pagdating ko kanina sa work, doon ko lang napansin na wala talaga yung yung wallet ko. Kasi kanina tumawag kasi ako sa kapatid ko sa Pilipinas. Di ko na namalayan, di ko nalagay sa bag yung wallet ko. Dito lang sa bulsa ng jacket. Tapos nung napansin na ko na nawala yung wallet ko, talagang tinapon. Parang kinalkal ko talaga yung bag ko, talagang binubuo ko na yung lahat ng gamit ko sa sa sahig para hanapin yung wallet ko. Wala talaga kasi nandun lahat yung Ontario ID ko, health card ko, Presto card ko, credit card ko, tapos may cash pa na 320. Ayun. Ano pa ba? Kaya talaga nagmadali ako, tumakbo ako sa labas, sa washroom doon sa mismong factory. Baka kasi nandun daw, sabi nila ate. Wala talaga. Tapos pinuntahan ko yung binabaan ko. Talaga na-stress na ako, guys. Tapos hindi ko alam kung mag-work ba ako or uwi na lang muna ako para hanapin. Tapos nung nandun na ako, bumalik ako. Tapos tinatanong ko nila ate kung nakita ko daw. Sabi ko hindi po ate. Sabi nila itawag ko na daw sa sa bangko para malak na yung aking Kasi pag nawala na talaga, isasenda nila ako ng bagong credit card. Tapos ayun, tinawagan ko, sinabi ko nawala yung credit card ko. Ang tumulong pa sa akin yung technician namin. Kasi nag-good morning siya, kausap ako nila ate Lorna. Tapos nasabi nila nawawala nga yung yung wallet ko nandun. Sinabi ko kung ano yung mga laman kasi tinanong niya. So sabi nila sa akin, huwag mo na muna intindihin yung trabaho. Intindihin mo muna yung wallet mo kasi mas mahalaga yan. So pumunta muna ako dun sa sa washroom. Tinawagan ko na nga kasi binigay sa akin. Sinabi sa akin ng technician, ito yung tawagan mo doon sa sa bangko mo, sabihin mo na wala. Tapos dinasabi ko nga doon sa dinakancel na. Paglabas ko, nakita ko naman yung supervisor ko, tapos sabi niya na daw balita. Kasi sabi niya nalalaman daw niya nawawala yung wallet ko. Tapos sinabi ko kung ano yung nangyari, tapos sabi niya TTC daw tawagan ko. So kinuha nila yung laptop, tapos maya tinawag ulit ako ng technician, sabi niya yung doon tawagan ko sa TTC, tumawag ako sa TTC. Pagtawag ka sa TTC, hindi pa sila open kasi super aga pa, 6:30 kasi ako dumating doon, mga 7 na ata ako nakatawag. Tapos yun, nag-message ako kay Kuya Chris kasi nga yun yung kakilala na magtatrabaho sa TTC. Yun, nag-ask siya, wala pa naman daw nagsusurrender ng wallet. Sinabi niya kung saan yung bus na sinakayan ko kanina, saka yung station. Tapos ayun,
Di sabi nga sa akin nung supervisor ko siya, technician, wag ko daw muna intindihin yung work ko. Ano lang muna, anuhin ko daw muna yung wallet ko. Itawag yung mga kailangan itawag, ganyan. Kasi, syempre, delikado din naman daw eh. Saka yung ID ko, i-report ko daw. Sabi nila, i-report ko daw sa police kasi if ever daw nagamitin yung ID ko, at least alam daw ng police na nawala yung ID ko. Yun sabi nila. Tapos, ayun na nga, nung nag-start na ako, medyo late na ako nag-start sa trabaho ko eh. Kasi nga, tawag ako, tapos so na-stress talaga ako kanina. Sakit na nga ng ulo ko eh. Dumating na yung manager namin, kinausap niya ako, nasabi niya sa akin, pwede ko daw i-stop yung trabaho ko, tawagan ko daw kung ano yung kailangan ko ng tawagan, ganyan. Wag daw akong masyadong mag-focus sa trabaho ko, intindihin ko nga daw yun. Bait, sobrang bait nila. Tapos nga ayun, naluluha kasi ako kasi syempre magkakaiba kami ng machine. Nandun ako sa machine ko, nakatingin ako, napaso pa nga akong sakit eh. Kasi nakatulala na ako, hindi ko na malaya na dumikit na pala ako dun sa mainit. Sakit. Tapos ayun, naluluha-luha ako kanina, iiyak ako. Tapos yung iba kong mga katrabaho lumapit sa akin, binigyan nila ako ng, kasi wala talagang pamasahe pabalik. Yung isa nagbigay sa akin ng $5 na may kasamang mga barya-barya. Tapos bumalik ulit siya, nagbigay ulit ng $5. Tapos yung isa ko nung nagbigay din ng $5. Tapos yung isa nagbigay naman ng, sabi ko nga hindi na kasi okay na sa akin kahit yung $3 lang pamasahe ko lang pauwi, yun lang naman. Kasi syempre mula dun sa trabaho ko papunta dito, okay na yung isang ano lang kasi 2 hours naman yun. Mga 1 hour, hindi naman 1 hour, mga 35 minutes nandito na naman ako sa bahay. So, ayun. Sabi nila, tanggapin mo para mamaya habang hinihintay mo yung asawa mo, magbili ka muna ng coffee, ganyan. Yung isa naman, wala daw siyang barya, kaya yung binigay niya $20. Hindi ko nga tinatanggap, pero sabi niya, kunin mo na, dali na kasi na-experience ko yan. Ganyan din nangyari sa akin. Naranasan ko din yan. Tapos sinabi niya kung ano daw yung mga gagawin ko. Ayan, bale, mag-fill up ka lang naman ulit sa, sa health card mo. Sabi mo lang na wala mo, ganyan-ganyan. Sabi niya, wala naman daw babayaran. Sabi niya gano'n. Mas alam ko yung nararamdaman mo kasi ganyan. Alam ko yung feeling dahil naranasan ko ganyan yung ganyan niya ako. Tapos nung palabas, tapos sinabihan nga ako ng manager ko na kukuha daw sila ng Uber para may hatid ako dito. Tapos sabi ko, okay lang. Sabi ko, nagbigay naman yung ano ko. May nagbigay naman sa akin ng pampamasahe. Sabi niya, sure ka ba? Para diretso uwi ka na. Sabi ko, nadaanan ko rin kasi yung mga station kung saan ako sumakay kanina. Magtanong-tanong ako. Sabi ko, oh sige. Sabi niya. Tapos nung palabas na kami si Ate Lorna at si Ate Amy, yung dalawang Filipino kasabay ko, katrabaho ko. Sabi nila, kung may pamasahe daw ako. Tapos kasi kanina, sabi ko, binilang ko yung barya. Parang kulang pa siya. Tapos sabi ko, ate may barya dito. Kaso kulang pa ata siya ng $1 ata. Tapos yung binigay nila sa akin, puro buo. Sabi, hindi nga sila nagsusukli doon. Teka, hanap. Nagbigay sa Ate Amy sa akin ng ng mga barya. Sabi ko, ate, okay na, ito lang. Sabi niya, ito, kung gusto mo pa $10, binigyan nga ako. Oh, ito, kunin mo na ito. Hindi na, Ate Amy. Sabi, hindi na, kunin mo na. Tapos bibigay din si Ate Lorna, sabi ko, ate wag na, okay na po to, yung pamasahe lang naman yung kailangan ko pa uwi eh. Sigurado ka? Opo ate, okay na po. Tapos ayun, tumawag yung tito kong nasa Poland, yung nagpahiram ng pera sa akin dito kasi nagpost ako sa mga group, nagpost din ako sa Facebook ko, na nagbabaka sakali ba. Siyempre may makilala din naman ako nandito sa Toronto, yung iba na student na napapadaan sa Scarborough Town, baka may mapansin, di ba? Tapos ayun, sabi ng tito ko ano daw nangyari kasi baka nga pag hindi nalaglag nadukutan ako guys kasi nandito lang siya sa bulsa tapos hindi ko na siya namalayan. May mga nag-comment na sa ibang mga group na sabi baka daw nadukot kasi nadukutan daw siya sa gantong lugar, ganyan. Yun ang mga sabi. Sabi ng tito ko, ingat ka, ganyan. Tapos yun, mga advice nila, wag daw magdala ng cash. Nalimutan ko talagang tanggalin yung cash ko no. Kanina kasi bago ako umalis, tatanggalin ko talaga yung cash na yon. Kasi nga may balak kaming bilhin ni Marvin, kaso hindi ko na natanggal. So ayun, syempre ang laking bagay nung 300 plus na yon.
mga 13,000 ata yun. 13,000 sa Philippine peso. Pag naisip ko yun, umiyak talaga ako kanina nung naisip ko, nung kinumbert ko siya, sabi ko, ang laking pera. Siyempre, first time ko mawala ng ganung kalaking pera. Nawawalan lang naman ako, pinakamalaki ko lang atang nawala, wala pang 100. Tapos yung 13,000 na lambot talaga ako eh. Tapos yun, tapos tumawag yung mama ko, nandun din yung isa kong tito, sabi yung tito ko wala, nangyari na ano na lang, pagtrabahuhan mo na lang ulit. Sabi yung tito ko nga sa Poland, sige na, intindihan mo na yan, kasi nagtanong nga din ako dun sa mga, sa mga TTC staff dun sa Scarborough Town habang ka-video call ko siya. Sige na Casey, mag-ingat ka dyan ha, yung mo, gato ganyan. Sa susunod daw, hiwalay ko na yung Presto card ko. Kasi Presto card ko lang naman kailangan ko talaga. Yung mga credit card ID, yun, dapat nakalagay na lang siguro sa bag. If ever hingiin lang, saka ko lang ibibigay, diba yung mga ID ko ganyan. Sabi ko. Tapos sinundo ako ni Marvin sa Scarborough Town, yung binilan nga niya ako ng merienda kasi talagang lumbay na lumbay talaga ako, bagsak na bagsak ako, tapos niyayakap ako ni Marvin, hinayakan ako sa noo, sabi na, okay na yan, huwag ka ng tapos sabi, anong gusto mong kainin, bibilang kita ng pagkain, kasi nahilo talaga ako kanina. Syempre, dumating kasi siya, nakita niya ako, tumatawag ako sa TTC, ang daming tumatawag din sa sa Lost and Found, kasi parang may ringtone, tapos sabihin niya, pang ka na, pang 5 ka na, o pang 4 ka na, pang 3 ka na. Ang tagal ko naghihintay, tapos si Marvin, sabi ko, kanina pa ako naghihintay, ang tagal talaga, tapos siya na ang tumawag. Tapos yun, ganun, nakausap ko naman, yung sa TTC, sa Lost and Found nga, na sabi wala pa daw silang natatanggap na ganun nga wallet ngayong araw, tawag na lang daw uli ako bukas. Tapos sabi naman nung iba na punta daw sa base station kasi kapag daw may mga nawawala, dun daw dinadala, tapos pipick upin mo na lang dun. Tapos sinabi ko nga dun sa TTC na tawag, hindi ba nila hingiin yung number ko or full name ko, if ever na may makuha sila, pwede nila akong balikan. Sabi hindi daw, na lang, tawag na lang daw ako bukas. Sabi ko, sige, tawag na lang ako bukas. Sabi kong ganun. Ayun, tapos kinuhaan ako ni Marvin nga ng Presto card na bago, tapos i-connect niya dito sa app ko para mailipat dun yung balance ko dun sa nawala. Ayun, wala tayong magagawa. Si Marvin na yun, nandun na siya, tapos bibili lang siya nung kailangan niya para sa trabaho na damit tsaka pants. Tapos bibili lang siya ng konting grocery, tapos sabi ko uwi na lang ako kasi gusto ko na rin magpahinga, be. Sabi niya, sige, ako na lang pupunta, be. Kaya hintayin na lang natin siyang bumalik mamaya, guys. Welcome back! Nabili mo? Nakabili ka ng damit? Nakabili ka ng damit? Hindi. Tatlo? Pants! Ay, pants! Isa lang. May pants ako yan, di ba? Item? Ayan na. May pants kang isa, saka long sleeve. Ay, lalabahan mo pa yan. Sa laban, no? Basampay mo pa yan. Ay, hindi pa ba? Guys, nagluto ako ng spaghetti. Saka ito, nagpuprito ako ngayon ng, ay, Diyos ko, dahil ng chicken. Susunog. Ito na lang yung dinner namin ni Marvin. Maaga kami kakain para makatulog kami na maaga. Kasi mapupuyat na naman kami pag kami late kumain. Ayan guys, busog ka be? Sarap spaghetti ko. Pakita mo yung pinagkainan mo. Tada! Ayan guys, tapos na rin kami kumain ni Marvin. Tapos ang daming uhugasan. Si Marvin maghuhugas lahat kasi ako nagluto. Guys, bali, tapos na rin si Marvin maghugas. Tapos nagtapon na rin siya ng basura na nabubulok namin. Ako naman, ayusin ko lang yung pasta para may lagay na sa ref namin. Tapos magre-ready rin ako ng food ko para bukas. Nag-ready na kasi si Marvin ng food niya tomorrow. Natawad pa akong gumawa. Tapos magtututbrush na rin kami. Ang ganda ng oil sa buhok. Nakakawala ng dry kasi naglagay ako ng oil kaninang umaga. Tingnan nyo. Bagsak na bagsak yung buhok ko. Ayan. So, ayun. Magpapaalam na ako, guys. Wala naman masyadong nakakwento si Marvin sa work niya kanina. Ganun lang. Ganun lang daw. Basta may mga, may mga bago ka natutunan na mga yung araw, be, oo. Mga next week siguro, medyo kaya-kaya na ni Marvin. Kasi may partner siyang kasama. Parang pumapayat na ako, be.
Hindi mapapansin ni Marvin kung pumapayat na ako kasi lagi niya daw ang kasama. Yung ibang tao nakakapansin na payat na ako. Parang di papayat, na-stress ako. Charay. Hindi yon. Bali, mag-move on na lang tayo if ever na wala talaga. Walang tumawag na mabalik yung ano. Kasi may iba nga daw kasi na mabubuti na binibigay talaga sa mga driver sa TTC stop para maisauli sa may-ari. Pero kung wala talaga, edi wala. Pagtrabahuhan na lang uli natin para mabawi. Ganun. Maging lesson na lang din na lagi dapat tanggalin yung cash. Huwag maglalagay ng cash sa wallet. Kung kailan ngayon ako naglagay ng cash ko, doon naman nawala yung wallet ko. Kasi diba ng mga nagkukwenta ko, hindi ako naglalagay ng cash as in Presto lang. Gusto kong bumili ng maliit na parang wallet na lagayan lang ng Presto card tsaka ID. Yun lang guys. Hahanap ako kung saan ako makakabili nun para lang may bit-bit lang ako. Tas, ang liit lang. Yung maliit lang talaga. Super nipis lang. Kasi nag-check kasi ako sa online. Ang mamahal kasi. O-order na lang ako sa Shopee. Papadala ko na lang kala Mama Aida yun. Kaya magpapaalam na ako guys. Thank you sa palaging pag-suporta sa YouTube channel namin. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye!